So ayan po, magandang hapon po. At ngayong week po na to ay may panibago po tayong topic na sinimulan po ni Pastora Cristel kahapon. Sabi nga niya dito, have you ever wondered what pleases the Lord? So, sa atin po, 'di ba, may mga tao tayo na malapit sa puso natin. At kung minsan nag-iisip tayo ng paraan para paano ba natin sila mapapasaya. Maaring reregaluhan natin sila o di kaya magbibigay ka ng kanta or anything na sa palagay natin makakapagbigay ng kasiyahan sa kanya. So, kung maaari po yung tao, kaya nating mag-isip ng kung ano yung makakabigay saya sa kanya, ganun din po ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi niya dito, have you ever wondered? Ang tanong nga ba, talaga bang naisip na ba natin, ano ba ang nakakalugod sa Panginoon? At ngayon po, itutuloy po natin, dito po tayo sa pang-apat. Sabi niya dito, a thankful heart in all things bring God joy. So dito po tayo sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Dito po sa The Passion Translation, ang sabi po niya, and in the midst of everything, be always giving thanks, for this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. So sabi niya, sa gitna ng lahat ng nangyayari ay maging mapagpasalamat tayo. Yan, bakit nga po ba ang gusto ng Diyos, ang maging attitude natin ay lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon? Kung babalikan po natin sa Old Testament, yung mga Israelite, ano po ba yung naging reason bakit suyang-suya ang Diyos sa kanila? Ang isa doon ay dahilan sa pagiging reklamador. Yan, tanungin po natin yung katabi natin, kung tayo po ay may katabi, reklamador ka ba? Yan. Lahat ng nangyayari sa kanila kapag may bagay silang hindi nagustuhan or sabihin po natin kapag yung kinakain nila, nagsawa na sila, na puro mana na lang ba, nagrereklamo po sila. At sasabihin nila, maigi pang doon na lang kami sa Ehipto, bumalik. So punong-puno ng complaint itong mga Israelites na ito, at yun ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagalit sa kanila. So kung ito po yung attitude ng Panginoon na ayaw niya dun sa taong reklamador o yung ungrateful, kaya nga sabi niya dito, para mabigyan po natin ng kasiyahan ng Lord, sabi niya, maging mapagpasalamat tayo. Yan, kung minsan nagiging kagaya natin yung mga Israelita, pero kung magiging attitude po natin ay magiging mapagpasalamat tayo sa lahat ng nangyayari, ay makikita po natin ang Diyos, kikilos siya sa buhay natin. Yan, kapag minsan, alam niyo po, may nangyayari sa ating hindi maganda. Sabihin natin, naghihintay ka ng bus or ng jeep at malilate ka na. Tapos ang tagal-tagal mo na naghihintay at minsan sasabihin mo, ano ba namang buhay ito? Malilate na ako, ang tagal na sasakyan. Di po ba? So yung mga ganong bagay, nagiging ungrateful tayo. O di kaya kung minsan may natanggap kang regalo, hindi mo nagustuhan kasi naisip mo, yung brand niya local lang. So sa halip naging mapagpasalamat, nagiging mareklamo tayo. Pero ito nga po, bilang Kristiyano, kung gusto natin na mapasaya po natin ang Panginoon, igwaliin natin yung maging mapagpasalamat. Kasi alam niyo po, kapag ang focus natin sa kabila ng ang sitwasyon ay hindi maganda, at pinili natin na, Lord, sa lahat ng pangyayari, magiging mapagpasalamat ako. Alam niyo po, nitong nakaraang week, kami po ay nag-celebrate dito sa Isabela ng anniversary po namin, ng aming Thanksgiving. Bago po yung aming anniversary, nag-asikaso po kami ng venue po namin. So, agad po na-process yun. So, supposed to be last Friday and Saturday, maglilinis po kami dun sa pinareserve namin venue. Nung tinawagan na po yung barangay secretary to find out na sabing ganun, gagamitin yung hall na yun, yung multipurpose hall, dahil may dalawa pang kumbaga ilalamay po dun sa lugar na yun. So sabi namin, sige po, kahit yung chairs na lang hiramin namin. Sabi nga nun, hindi pa rin namin mahihiram. Pero alam niyo po yung parang, bakit gano'n? Nagpa-reserve ka na. Pero isang bagay po ang naisip ko no, na Lord, kasi ang dami pa pong aberyan nangyari sa mga sasakyan ng mga kasama namin dito sa Delphine. Muntik nang ibawal na gamitin yun. Ang dami po, kumbaga, ang daming hadlang. Pero alam niya po, sabi ko, Lord,
ang daming hadlang, pero salamat Panginoon kasi may maganda kang gagawin. So, sa halip na mag-murmur, sa halip na magreklamo, Lord, salamat kasi surely may maganda kang gagawin. At ito nga pong Sunday, hindi nga po binigo ng Panginoon. At maganda nga siyang ginawa po nung time ng aming Thanksgiving. Kaya nga, Thanksgiving, yan, maging mapagpasalamat tayo kasi kung tayong mga tao, nakikita natin kung paano po tayo i-appreciate ng mga nagmamahal sa atin, ang Lord din na-appreciate niya kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Meron tayong grateful heart. Ayan. At dito po sa pangalawa, ang sabi niya, He is pleased with the broken and contrite heart. Dito po sa Awit chapter 51 verse 17, ang sabi niya rito, My only sacrifice acceptable to God is a broken spirit, a broken and contrite heart, broken with sorrow for sin, thoroughly penitent. Such, O God, you will not despise. So, naalala niyo po yung kanta natin, yung sabi niya, maamong puso, mapagkumbaba, hindi itatatwa. So, ito pong verse na ito ay naisulat ni King David nung siya po ay nakagawa ng kasalanan. So, alam naman po natin na ang nakumit niya noon, nung time na si Bathsheba, kumbaga nanilip siya at inangkin niya po ito, no? At nagplano siya na yung asawa ni Bathsheba na si Urias ay ilagay sa frontline. Kaso inilagay sa frontline para dun sa labanan para mawala siya at makuha niya si Bathsheba. But then dun sa ginawa niyang pagkakasala, siya ay naging adulterer and murderer, siya ay winarningan o siya ay kinorek ni Prophet Nathan. The moment na siya po ay kinorek ni Prophet Nathan, nakita po natin yung kababaang loob ni King David. Kaya nga ito po yung nasulat niya, sabi niya, maamong puso, mapagkumbaba, hindi itatatwa. So kapag nandun yung sa part natin, tayo po'y nakakagawa ng mali, nakakagawa ng kasalanan. Pero kapag nandun po yung heart natin na madaling magsisi, hindi lang yung feeling sorry tayo sa mga bagay na nagagawa natin, pero yung kaya nating aminin na nagkamali tayo na, Panginoon, nagkasala ko, mali itong nagawa ko. Kapag nandun yung madali nating makita at aminin ang kasalanan natin, alam niyo po, ang presence ng Diyos ay mararanasan natin. Kaya nga lagi nga pong sinasabi sa atin ni Pastor Boy, di ba? Kapag dumadaan tayo sa disciplinary action, ang purpose niyan ay to humble us. Yan na makita natin na ito yung nagawa kong mali. Nasalip na, hindi, mali sila. Tama naman talaga ako eh. Pero sa kabila nang sabihin natin, tama ka. At mali nga silang lahat. At ikaw ay ina-accuse na mali ka. Pero kapag nandun lang yung kababaang loob, sabi nga maamong puso, a broken spirit, a contrite heart. Yan. Ang Diyos, sabi niya, hindi ka itatatuwa, hindi ka niya itataboy, kundi mas nalulugod pa ang Panginoon kapag nandun po yung broken spirit and a contrite heart. Kaya nga po, 'di ba, nung time ng Old Testament, kapag po sila ay nakakagawa ng kasalanan, sila po ay nagbibigay ng sacrifice or offering, pambayad sala nila. Pero sabi nga dito sa binasa natin mas nais ng Diyos na nandun yung ating kapakumbabaan, nandun yung kaamuan natin na always mababa lang. Yan, kahit nasabihin natin, isampalin ka na, kumbaga sabihan tayo ng di maganda, lalabas pa rin po sa atin yung kababaang loob. At ito po, maaring minsan, alam niyo po, makakaramdam tayo na sabihin natin nakagawa tayo ng kasalanan. Na minsan may mga tao po may isip nila na, Lord, hindi ko na kayang lumapit sa'yo kasi ang laki ng pagkakasala ko. Pero sa halip na tayo lumayo, minsan makakaramdam po tayo ng guilt feeling or yung ang kaaway, i-condemn niya tayo Pero ang gusto ng Diyos na kahit yun ang nilalaman ng isip natin, binubulong ng kaaway na lumayo ka na lang. Dahil nagkamali ka na. Pero ang gusto ng Lord ay yung kabaligtaran nun.
na tatapakan natin yung pride na yun, yung hiya na yun. Kaya nga sabi niya, a broken spirit, na kailangan basagin tayo yung pride natin para ano po yung lumabas? Yung kaamuan. At kapag nandun ang kaamuan, ang kababaang loob, ang Diyos ay nalulugod sa atin. Amen po. Dito po sa panghuli, sa number 6, sabi niya, righteousness and justice bring delight to the Lord's heart. And sabi niya po dito sa Kawikaan, chapter 21, verse 3, higit na kalugod-lugod kay Yahweh, kaysa mga handog ang mga gawang makatwiran at makatarungan. Yan. So, ano po ba yung sinasabi niya dito sa atin? May mga tao po na akala nila kapag nagbigay na sila ng offering nila, ng sacrifice nila, ito po, nung time ng Old Testament, akala nila ay exempted na sila na gumawa ng tama. Pero hindi, mas nais ng Diyos na ginagawa natin yung maging mabuti tayong tao, maging makatarungan tayo, yung nandun yung fair treatment natin. At may isa pa po akong verse na basahin sa inyo dito sa Isaiah chapter 58 verse 3. Sabi niya, tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may mapagkumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. So ano po ang tinutukoy sa atin dito ng Panginoon? Na kahit pa sabihin natin, oo, pinapahirapan mo yung sarili mo dahil nag-fasting ka, hindi tayo kumakain ng nais natin. Pero sabi niya, inaapi nyo ang mga manggagawa. Sabi niya, nang aapi ng tao. Kahit pa sabihin natin, nandun yung sacrifice na hindi kumain o sacrifice na magbigay sa Panginoon. Pero ang hanap ng Diyos ay yung tayo ay nasa katuwiran. Na yung ating treatment sa ibang tao ay maayos at nandun yung, sabi niya, justice. Ibig sabihin, makatarungan. Na wala tayong kinikilingan, kundi nandun yung fair treatment natin sa mga tao. At kapag, sabi niya, nandito yung righteousness and justice, ang Diyos ay nabibigyang kaluguran natin. Amen po. So, ito pong mga bagay na ito pong inaaral natin hanggang sa mga susunod na araw, ay sinasabi niya kung paano po ba natin mas mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Amen po. So, bago po ako mag-end, meron akong i-share lang po sa inyo, no? So, meron po akong pamangkin, yan, yung siguro mga last year, yan, umuwi po ako sa bahay namin. So, pag-uwi ko dun sa bahay namin, kumbaga nagpahinga po ako sandali, ganyan. So, kumbaga buong araw tulog na ako, ganun, kasi po ang biyahe namin dito, mapalad na po yung 12 hours, minsan 14, depende po sa traffic. So, kumbaga pagod na pagod ka. Then, kinagabihan, kahit kumbaga natulog na po ako ng buong araw, ramdam pa rin yung pagod. So, nung gabi na, kahiga akong ganun, sabi ng pamangkin ko, tita, umalis ka dyan. Sabi niya ganun, ilalagay ko yung mga plushies ko. Yung plushies, yung kanilang stuffed toys. Sabi ko, bukas na lang kasi inaantok na ako. Walang po pwestuhan yung mga plushies ko, yung mga stuffed toy ko. Sabi ko, hayaan mo na yan, bukas na lang, dahil pagod na nga, ganyan. So, hanggang sa nagtantrums na, galit na siya na, wala nga, ilalagay yung... So, alam niyo po, syempre, pag pagod ka, minsan mainit na yung ulo mo. Sabi ko ganun, mas mahalaga pa ba sa'yo yung plushies mo? Yan, hanggang sa nag-away na kami, pinagalitan ko ng ganyan. Narinig ng ate ko yung bangayan namin. Sabi nung ate ko, minsan lang muwi si tita dito, ayaw mo bang katabi si tita? Ganyan. Sabi niya, tama ba yung ginawa mo kay tita? Pinapaalis mo siya, pagod nga siya, galing siyang biyahe. Umiyak na yung pamangkin ko hanggang sa, alam niyo, nalungkot din ako. Kumbaga parang dahil nga nagkabangayan kami ng pamangkin ko. Sabi ko, ba't yung pinapaalis nito? Sabi ko ganyan. So, natapos po yung gabi na yon. Kinabukasan, pumasok siya sa school niya. At pagdating niya po doon sa bahay namin, naabutan niya po ako doon sa kwarto. Alam niyo po, nakatingin lang siyang ganyan sa akin. Nakatingin din ako sa kanya. So, kumbaga, hindi mo naman matitiis, pamangkin mo yan, parang anak mo na yan. Amen po. Nakatingin din po siya, alam niyo po, yumakap na siya sa akin. Niyakap ko na din siya. Kumbaga,
nagkaintindihan na kami dun sa yakap na yon, na alam kong feeling sorry din siya dun sa bangayan namin. So, lumambot na agad yung puso ko kasi niyakap niya na ako. Sabi niya, tita, sorry. Nag-sorry na siya agad. So, sa tuwa ko, niregaluhan ko. Sabi ko, kain mo yung sketchbook ni tita. May sketchbook ako dyan. Kumbaga, wala naman po akong planong iregalo yun sa kanya. Bigla, alam niyo, sa tuwa mo kasi, niyakap ka na nag-sorry na. Sabi ko, sige, kain mo yung sketchbook ko dyan, mag-drawing ka dyan. Ayan, nagbati kami. Pero alam niyo yung parang, nakita ko kasi na, nakita niya na mali ako Kaya, yumakap na siya. So, kung tayong mga tao, kaya nating palagpasin yun kapag yung mahal natin ay gumawa ng paraan para ma-please tayo. Ganun din po sa Panginoon natin. Every time na gumagawa tayo ng paraan para mapasaya natin ng Panginoon, hindi po yun nakakalimutan ng Diyos. Amen po ba? So, nawa po may natutunan tayo. Tayo po yung manalangin sandali. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, hayaan mo, Lord, na mas lalo ka pa namin mabigyan ng kaluguran. Patuloy mo kaming turuan, Lord, na malaman yung mga bagay na ano ba yung makakapagpasaya sa iyo. At yung ano mang makaka-displease sa iyo, hayaan mong ayawan namin ito. At Lord, nais namin yung mapangiti ka namin. Patuloy mo kami, Panginoon, turuan na magkaroon ng maamong puso, mapagkumbaba, at maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Kaya Lord, tanggapin mo, Panginoon, ng bawat ginagawa namin ito, Panginoon, para ma-please ka namin. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang kapuran para sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, patuloy nating subaybayan ang ating mga Facebook Live at patuloy tayong mag-antabay. So, ingat po tayo at God bless you po.